Pwede po pag-pray natin yung katabi natin, Lord, and declare that Jesus will take His place in the life of our brothers and sisters. Lord, that your special blessing be upon us today, Lord, as we meditate your word, Lord. Lord, let our heart prepared. Let us see what you see today, Lord God. Open our eyes, spiritual eyes, Lord Jesus, that we can see more of you today in our lives, Lord. In the very heart of every person watching us today, in every heart of every believer watching us today, in every heart, we're longing for you today, Lord God. Let there be filled with your presence, Lord God. Fill them. And let we all be satisfied because you are with us, Lord. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Let your name be glorified in Jesus' mighty name. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Before we sit, basahin natin ang isang talata sa Matthew 24 verse 44. Babasahin ko po ito sa King James Version. Sinabi po rito, therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming as hour you do not expect. Pinagpala po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Pwede po tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Prepare our heart, prepare our lives, prepare our family for your coming, Lord God and Father. Mag-usap ka sa umagang ito sa ipong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Sabi po sa talatang ito, kaya nga kayo ay maging handa dahil darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inaasahan. Are you ready? Yan. You. Tanungin nga natin katabi natin, handa ba tayo? Yun. Kailangan natin kasi pag gusto natin mag-ready, we need what we call extra. Yan. Extra supply. Ano po? Kailangan po natin yan. Alam niyo po, when we tinuro ng Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 25, yung parable of the 10 virgins. Ano? Napakaganda po itong pag-aralan po natin dahil ito ay resembla nating lahat. Ano? Kung parang ito ay isang katanungan sa ating mga buhay, kung handa ba tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Amen po. And I believe, kaya sinasabi ito lagi ng Lord sa atin, that's why God is telling us these things para ihanda ang iglesia sa pagdating ng Panginoon. Amen. Gusto niya, ready ka. Kaya ang talaghagang ito, actually, it's based about a traditional wedding in Israel sa mga Jews. Nahihawig rin ito dun sa tradisyon ng pagkakasal ng panahon ng mga unang panahon sa atin. Napakaganda po sana itong tradisyon na to. Number one part of the tradition is engagement. Ang babae at ang lalaki, ang mag-aasawa, nagsasabi sila sa tatay nila. At alam niyo kung sino nag-uusap, yung kanilang mga tatay nag-uusap sa arrangement, engagement tawag. Yung dalawang tatay, ng mga anak na nagmamahalan ay nagkakasundo na yung kanilang anak ay pag-iisahin nila. Pagkakasundo, may pagkakasundong mangyayari. Tawag doon engagement. So it's announcement for the family na itong lalaking ito at yung babaeng ito ay nagkakaintindihan na, nagmamahalan na, and time will come, ihanda na sila sa kasalan. The second part of the tradition is what we call betrothal. Yung betrothal naman, ine-engage si babae kay lalaki, o ang lalaki sa babae. Pag engage ka na, hindi ka na pwedeng tumingin sa iba. O hindi ka na pwedeng makipagkasundo sa iba. O babae, hindi na pwedeng magpaligaw sa iba. Engagement ay ginagawa ng dalawang magkasintahan na itinadhana sa isa't isa. So, ine-engage na sila, meaning they are ready for the wedding. Okay? And the third is what we call marriage. So, yung preparation hanggang sa marriage. And the exciting part of the marriage is the date of the wedding. Kaya lang, the problem with the date of the wedding, no one knows kung kailan darating si lalaki.
Wow. Exciting. Walang nakakalam sa oras ng pagdating ni lalaki. Ang sisilbato sa pagdating ng ikakasal ay ang mga abay. Kaya may 10 abay na babae. Na kailangan lagi silang handa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Kasi sila ang maghuhudyat sa lahat ng entourage na maghanda na. Dahil pupunta na sila sa bahay ng babaeng ikakasal at magkakaroon na ron ng party. And doon sila magkakasiyahan. That's why, makita natin doon sa Matthew 25, medyo 10 yung babae. At sabi ng Biblia, sa 10, 5 yung hangal, 5 yung matalino. Amen? Yung 5 matalino, sabi, they are ready, handa sila sa pagdating ng lalaking ikakasal. Yung 5 ay hindi handa. Amen? Hello? Amen? Kaya nga po, nung dumating yung lalaking ikakasal, nung sumilbato sa pagdating ng lalaking ikakasal, to meet yung wife-to-be niya, kailangan nakahanda yung 10 babae, 10 abay. At sila yung sasama doon sa dark alley papunta doon sa bahay. Kaya kailangan may lampara silang dala-dala. May liwanag, kapatid. At sabi ng Biblia, yung naghanda at matalino, sabi sa katabi mo, matalino. May reserba, may extra. Ngayon yata, ang pinaka-extra na lang, extra rice na lang, no? Wala na ibang extra. Pero ito, napakatalino nitong babae, mga 5 babae dahil may extra sila. They know that yung daan papunta dun sa babaeng kakasal, mahabang paglalakbay. They need extra oil. Kailangan ng extra. Tanungin mo katabi, may extra ka ba, kapatid? Dapat may extra po tayo. Amen po. So, napakalaki ng role ng abay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Kasi sila yung mag-iintay at dapat laging handa na sa anumang oras ay makakasama nila yung lalaking ikakasal mula doon sa paglalakbay, papunta sa babaeng ikakasal at magpupunta sila sa tinatawag na party o piging sa ikakasal. Gaganapin doon sa bahay o saan man inihanda yung kasalan. Kaya nga po, ang 10 abay na babae ay dapat ready anumang oras ng pagdating ng lalaking ikakasal. Ngunit, yung 5, sabi, na abay ay tinawag na matalino at yung 5 ay tinawag na hangal. Pangit, pangit pakinggan pag hangal sinasabi. Pag nagsasalita si Lord ng hangal, medyo masakit sa damdamin, no? Masakit sa atin pag nire-rebuke tayo ng Panginoon, pero ito napakalaking rebuke po, so yung matalino may extra supply. Ibig sabihin, makakasiguro sila na hanggang sa lugar ng tipanan ng kasalan, makasigurado sila na meron silang extra na supply ng langis. No? Amen? So, ang 10 babae, medyo, pag tinignan siya sa itsura, pare-pareho naman eh. They are wearing the wedding dress eh. Di mo katabi mo, wow, pare-pareho naman tayo eh, no? Pag tinignan mo mga Kristiyano, mukhang pare-pareho naman. Amen? Mukhang pare-parehong naka-ready. Pero makikita mo yan sa pagdating ng Panginoon. May maiiwan, may makakasama. Masabi sa katabi mo, sana kasama ka. Kaya ngayon pa lamang, pinagre-ready na tayo ng Panginoon. Amen po? Minsan, tayo bilang Kristiyano, alam mo yung pag nalalapit na pagdating ng Panginoon, parang nawawala sa isipan natin yan eh. Pero tandaan niyo po, from the very beginning that Jesus Christ do His ministry, lagi niya yung pinapaalala sa atin, yung kanyang nalalapit na pagbabalik. Pagdating ng Panginoon, ang rapture, pinapaalala niya sa atin.
Yung second coming of Christ, lagi pinapaalala sa atin. Sa mga sermon, pinapaalala yan. Why? For us to be ready. Amen? That's why, kung babasahin nyo yung Matthew 24, is about the end of times. Jesus spoke about the end of age. Jesus spoke about the love of many will grow cold. No? He spoke about great tribulation. Ang daming tinuro ng Panginoon sa Matthew 24. And the coming of the Son of Man, yung tinatawag na rapture, kung saan susunduin yung mga elect, mga hinirang, bago dumating yung tinatawag na great tribulation sa earth. That's why, minsan nagtanong yung mga disciple, anong araw pa talaga dating mo? Tama? Gusto nilang malaman yung oras at araw ng pagdating ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, no one knows the day and hour. Even the angels of heaven doesn't know it. Only the Father knows. Even the Son of Man doesn't know it. Ang Ama lang ang nakakaalam ng pagdating ng Panginoon. Amen po? And I believe that is the exciting part sa Christianity. Bakit? Alam ko, para rin kayong mga disciple tayo, di ba? Parang gusto natin, ano ba yun, yung maghahanda sa last day. Tama? Doon tayo magpapakabait, doon tayo magsisisi, doon natin naaalalahanin ng Panginoon, pero hindi po. Alam niyo po, hindi sinabi ng Panginoon ang oras at araw. Bakit? Gusto niyang malaman kung sino ang tapat. Ang manatiling tapat hanggang wakas. Kaya nga sabi sa Matthew 25 verse 13, be alert because you don't know either the day of hour. Hindi mo alam eh. So maging alerto tayong lahat. Kaya nga hindi niya pinaalam dahil baka maghanda lamang tayo dahil malapit na yung oras. Tama? Lalo na yung mga hangal, gagawin yan. Magwawalwal, pero yung last minute, dun magpisisi. Pero kapatid, mas matalino ang Diyos sa atin. Amen. Gusto niya makasama sa kanyang kaharian yung mga tapat. Kaya nga po, sa huli, makakapasok sa pagdiriwang yung mga alisto, mga alerto, mga nanigurado, mga matyaga, mga naghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga yung langis, it symbolizes the Holy Spirit. Amen. Sa Biblia, ang langis ng oliba ay sumisimbolismo sa banal na Espiritu. Now, I believe, napakahalaga ng role ni Holy Spirit sa paghahanda natin sa second coming o sa rapture na tinatawag. Hindi ka tunay na Kristiyano kung wala sa iyo ang banal na Espiritu. Tanong, nasa iyo ba ang banal na Espiritu? Praise the Lord. Panalangin natin. Bakit? Sabi ng Romans 8 verse 9, kung ang Espiritu ng Kristo ay hindi nananahan sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Hello? Amen? Ang ibig sabihin, kailangan natin si Holy Spirit sa ating buhay. Hindi, ang talinghaga hindi tungkol sa puspos o hindi puspos, ano po? Ang talinghagang ito ay tungkol kung sino ang tunay at huwad. Ang tunay na Kristiyano, maghahanda siya sa pagdating ng Panginoon. Ulitin ko po, ang tunay na Kristiyano, maghahanda siya sa pagdating ng kanyang Panginoon. Amen? Kaya nga po, ang pagiging handa ay ang pagpatuloy ng pagkapuspusan o kapuspusan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Hinahangad natin na ang kapuspusan ni Holy Spirit ay laging naglalagay sa atin ng extra na langis para sa pagdating man ng mga pagsubok sa buhay mo, kapatid, ay kaya mong pagtagumpayan dahil kasama mo siya. Amen po. Na yung mananatili hanggang wakas, I believe siya yung mga pinuspos ng banal na Espiritu. So si Holy Spirit, handa siyang magbigay ng extra supply sa iyo ng kapangyarihan ng Diyos
para manatili kang handa at tapat hanggang sa huli. Nevertheless, I believe the key in readiness is constantly being filled with the Holy Spirit. Sabi sa katabi, be filled with the Holy Spirit. Maging puspos, puno ka ng banal na Espiritu. Amen po. Alam niyo po, much of the weaknesses and defeat in our spiritual life can be explained. Pwedeng atin niyang explain sa buhay natin whether there is an absent of the Holy Spirit or present of the Holy Spirit in our life. Ang Holy Spirit man, ang kapuspusan ni Holy Spirit ay ini-intention dapat natin. Ini-intention po siya. Amen po. That's why ang mga Kristiyano, I believe, lagi niyang hinahanap ang mukha ng Panginoon. Lagi yan nagpapasaliksik sa Diyos. Lagi yang nasa nananalangin. At umaasa siya lagi, nagagabayan siya ng Panginoon sa bawat araw. Kaya nga po, when we see Jesus Christ as, the greatest example is Jesus Christ. Kasi ang ginagawa ni Jesus, sabi niya sa Biblia, ay kung anong ginagawa ng Ama. So Jesus Christ never abandoned the Father. 24/7. Even in 1 millisecond, hindi siya humiwalay sa kanyang Ama. Kaya natupad ni Jesus ang kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Kung gusto mo matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, huwag ka sa kanyang hihiwalay. Amen po? Amen, mga Kristiyano. O kaya nga yung mga virgins, nung in-announce na dumating na yung groom, tumayo sila lahat, naghanda sila lahat, at sabi, they trimmed their lights. Ginupit nila yung mga lampara nila kasi nga nauupos na. But alas, the 5 virgins doesn't have extra supply. Humihingi sila doon sa 5 virgins. Ano sabi nung matatalino? Mga kapatid, pasensya na kayo. Bumili na lang kayo kasi ito, sapat hanggang doon makarating ako sa dulo. And I believe, sapat ang ibibigay ng Diyos para marating mo yung dulo. Amen. Handa ka ba? Are you ready? Amen. So, what is the signs of readiness? Number 1, sabi ito, being filled with the Holy Spirit. Kailangan natin ang constantly supply of the Holy Spirit in our life. Dapat po seal tayo in our deeper relationship with God Dapat pinag-ututuunan natin ang pansin kung paano palalalim ang ating relasyon sa Panginoon through the Holy Spirit It's only Holy Spirit who can give us mas malalim, amen po, na relasyon sa Kanya. And I believe, kung gusto mo ng relasyon na malalim sa Panginoon, kailangan mong mag-intensyon. Amen? Amen po. Zealousness yun Yung pagpupuyat mo, pagbibigay mo ng oras, pagsasakripisyo mo. Amen? Kung wala kang relasyon doon sa lalaking ikakasal, ma-out of focus tayo. Baka hindi tayo maghahanda. Alam ko, naniniwala ako, yung 10 virgins, karamihan doon may relasyon doon sa lalaki ikakasal So meaning, maaaring cousin o mga malalapit na kaibigan nito ng lalaki. Amen. So, gusto nilang handa sila. Are you ready? Amen. Bakit? Nagsakripisyo sila, nagpuyat sila Ito na, yung oras na kanilang iniintay. Hindi ka maghahanda kung wala kang excitement sa buhay mo sa pagdating ng lalaking ikakasal. And I believe, mahal nila yung lalaking ikakasal. They want to be ready. Bakit? Darating na ang lalaki kakasal and they want to accompany the man papunta doon sa glorious day niya. Amen? Ang wedding day niya. Pangalawa, build your spiritual reserve. O may extra. Lagi nating tanongin sa sarili, may extra ba ako?
Kaya ko bang pumunta hanggang dulo? Amen? Kaya ko bang puntahan yung calling ko sa Panginoon? Extra yan eh. Kailangan natin ng extra para magawa pa rin natin yung desire ni Lord sa buhay natin, yung kagustuhan ng Panginoon. Amen? Tawag dyan, reserve po natin. At saan galing yung reserve natin? Una, sa Word of God, His Word. We need to desire the Word of God. It make us awake. Amen. Rather than talking to the nonsense thing of this world, you want to be sanctified by His Word and ready to be corrected. Ready tayo. Amen? Amen po. Di ba yung mga naghahanda, yung mga kawal na inihahanda, kinokorek yan eh. Even the posture, even the way, anong oras sila kakain, anong oras sila gigising, anong oras sila magmamarsya, ilang oras sila kailangang ibabad sa malamig, sa mainit. Amen? Everything is part of their training. Kapatid, ganun din po tayo. Kung gusto mong makarating sa dulo, kailangan mag-training ka. That is what we call training you to be Christ-like. Christ-likeness. And then your life that is earnestly desired to follow Jesus Christ. Amen po. Amen po. And your desire to be mature. Sino nagde-desire dito mag-mature siya as believers in Christ? Alam niyo ba hindi darating si Kristo sa baby? Darating si Kristo sa full-grown bride. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kailangan nating mag-mature. Amen po. Kailangan nating ihanda ang sarili natin, magpatuwid tayo sa Panginoon. Sabi ng 2 Timothy 3:16, di ba? Kailangan tayo ay naitutuwid, naiaayos yung buhay natin gamit ang salita ng Diyos at naaakay tayo ng salita ng Diyos sa matuwid nating pamumuhay. Alam niyo po ba ang buhay na gusto ng Panginoon? Masagana eh. At mapagpalang buhay. Sumunod lang tayo, I believe. Handun yung blessing ng Panginoon eh. Dapat di tayo naiinggit sa mga taong nagtatagumpay. Alam niyo bakit? Ano yan? Nagkaroon ng disiplina yan eh. Inayos ng Diyos buhay niyan. At gusto ng Diyos ayusin din ang buhay natin. Amen po? Sabi sa katabi mo, magtatagumpay ka, ayusin mo lang buhay mo. Amen? That's why, accept correction. Kung kinokorek ka, magpakorek ka sa Panginoon. Don't twist the word. Huwag mo i-twist ang salita ng Diyos na hindi para sa iyo yan, para sa iba yan. Yung sabi ng iba, marami. Hindi raw para sa kanya eh. Sino yung mga hindi lumalago? Those who are in spiritual pride. Ayaw lumago niyan, hindi lumalago. Bakit? They don't want correction. Bakit yung 5 hindi handa? Custom yun eh. Alam niyo ba custom that you need to have a reserve of oil? Kasama sa readiness sila, dapat lagi silang may dala na extra oil. Ano ginawa nung 5? Hindi nakinig sa sinasabi sa kanila. Ano nangyari? Nakarating ba sila sa loob ng kasalan? Hindi. Hanggang saan sila? Hanggang labas. Hello? Sayang, malapit ka na, tsaka ka huminto. Malapit ka na doon sa pintuan ng langit, tsaka ka nag-backslide. Amen. Ang sakit naman nun. Hello? Sabi sa kanila, kailangan mo laging may extra. Amen? Sabi ng Proverbs 27 verse 5 to 7, a truly good friend will openly correct you. Makinig tayo kapag kino-correct tayo.
You can trust a friend who corrects you. But the kisses of enemy are nothing but lies. Amo ha? Amen. Mas magandang kinorek tayo. Open rebuke is better than secret love. Mas maganda nang nire-rebuke tayo kesa sa impyerno, araw-araw nire-rebuke ka, hindi ka na makalis. Ay, sabi ng Hebrew 12 verse 11, wala namang pagtutuwid na masaya tayong nangyayari sa buhay natin. O, yung chastisement seems to be joyful for the present but painful. Painful pala siya Masakit pag tinutuwid tayo Tama? Amen po. Ang mga karating sa dulo, yung nag-a-accept ng correction. Amen. Bakit? Ready siya Magre-ready siya Be ready! Diba? Gagawin. Kung handa ka magpatuwid, teka, maghahanda ako. Kaya sabihin nung ayaw sumunod, mamaya na lang, di ba? May inutusan tayo sa bahay, sabi niya, mamaya, sandali po, may ginagawa ko mamaya na lang. At tapos, kanino ka natutuwa? Yung sa sumunod agad o yung nagmamaya na lang? Matutuwa yung magulang pag sumunod ka agad Bakit? Minsan ready ka na, nag-ready ka, na-train ka sumunod agad pag sinabi ng bata, mamaya na lang, hanggang kinabukasan, mamaya na lang, naka-1 taon na, mamaya na lang uli. Mamaya na Hindi tuloy nakatapos. Tama? Yung course na 4 na taon, 8 taon na siya, yun pa rin ang course Bakit? Kamamaya na lang. Kaya kung ano yung magagawa nyo ngayon para sa Panginoon, gawin mo na ngayon. Huwag mo na ipagpabukas. Kung susunod ka, ngayon na yun. Amen po. That is readiness. That is part of spiritual reserve natin That we open to God's correction. Maghanda po tayo, kukorek tayo ng Panginoon. Bakit gusto niya mahanda ka sa kanyang pagdating? Amen. Dapat lagi tayong on a watch mode. Number 3, bear to be on watch mode. Lagi kang handa. Watch and pray. Sabi, lest you enter into temptation. Sabi ni Jesus Christ sa mga disciples sa Matthew 26. Amen. Si Jesus Christ nagpe-pray, yung mga disciples, pagod na pagod. Hindi ko alam kung bakit napapagod. Baka kare-review. O baka ang dami niyang trabaho sa bahay nila. Pagod na pagod. Baka nag-ML hanggang gabi. O baka nagpunta ng Starbucks hanggang madaling araw. Hindi natin alam kung bakit pagod na pagod yung mga disciple. Lalo sabi ni Jesus Christ, watch and pray. Manalangin, matiyag, magbantay, at manalangin. Bakit? Ang sabi niya rito. Bakit? Bakit kailangan? Baka madaya tayo. Baka mapabagsak ka ng temptation. Hello? Bakit? Sabi ni Jesus Christ, willing ang espiritu mo na tumanggap, pero yung laman mo, pagod. Tama? Baka ang kinakanta mo ngayon, pagod na pagod na. Hindi tayo ready Kaya nga yung linggo, para sa Lord, bakit? Ting araw ng linggo, nakakapahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Di ba? As we enter the presence of God. Nagre-recharge tayo. Ay bukod yung araw-araw na relasyon natin sa Panginoon. So the Spirit is willing. But the flesh is weak. Ibig sabihin, handa naman ang Espiritu natin. Kaya lang, walang pumasok sa Spirit natin kasi nga, yung laman natin ay kumukontra sa gusto ng Espiritu. Tama? Sa huli, hindi tayo makatanggap. Sa huli, si Pedro kinatwa ang Panginoong Hesukristo ng 3 beses. Kung nakinig lamang siya kay Jesus na manalangin, I believe,
Mapapagtagumpayan niya yung temptation na hindi niya i-deny si Jesus Christ ng 3 beses. Amen? At yung mga disciple hindi magtatakbuhan. Amen? Kaya pala ganun. Kaya pala maraming Kristiyano nagtatakbuhan. Hello? That's why Jesus Christ warned His disciple not to be led astray. Hindi sila malayo. Watch out that no one deceives you, sabi ng Mark 13. Watch na naman. Magbantay tayo. Huwag tayong madaya ni naman. Amen? Paul warned us concerning the second coming of Jesus Christ. Ano sabi niya? Huwag tayong madaya ni naman. O tingnan niyo po lahat nagsasabi, nagpapaalala sa iyo at sa akin, huwag kang padaya. Manalangin, magbantay tayo. Lagi tayong nasa watch mode. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Lagi tayong tumingin sa nagbibigay ng pag-asa sa buhay natin. Bigyan natin ng encouragement ang isa't isa dahil nalalapit na ang kanyang pagdating. Encourage one another with His Word. Why? Because the day of the Lord will come like a thief in the night. Darating si Jesucristo na parang magnanakaw. Tanong, merong bang magnanakaw na nagpaalam sa iyo na nakawang ka? Wala. Ganun po ang magnanakaw. Darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Kapatid, darating ang Panginoon sa oras na hindi mo inaasahan. That's why we need to be on alert. Be on alert. Magbantay at manalangin. Encourage natin ang isa't isa na magbantay at manalangin. Dapat nabubuhay tayo sa araw na ito na parang ngayon na yung katapusan. Bakit? Pag sinasabi mong laging may bukas, marami tayong alibay na labang gagawin. Amen po? Amen, mga Kristiyano. Darating si Kristo, ang Panginoon. Alam niyo po ba lahat ng sign na sinabi sa Matthew 24 about the coming of Jesus Christ, ay nasa atin na, nangyari na lahat. Bakit hindi pa siya dumadating? That is the grace of God. Baka hindi pa tayo handa Baka nag-rapture, makita mo, hindi ka tumataas Kumakapit ka sister din, kumakapit ka sa binti ni sister, hindi ka makakapit, Hindi po. Hindi kayo pwede kumapit sa nanay niyo para maligtas kayo. Hindi kayo pwedeng kumapit kay Eric para maligtas kayo. Ang kaligtasan, kanya-kanya. Dapat lahat handa. Handa ba kayo? O, tanungan tayo. Sige, tanungin niyo mga katabi niyo. Handa ba kayo? Hindi ko sinasabing, alam mo yung John 3:16, hindi po yun. Amen. Ang readiness ay paghahanda ng ating buhay at puso. Amen. Araw-araw, minu-minuto, segundo, dapat handa ka sa pagdating ng Panginoon. Bakit? Dadating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya mga kapatid, be ready. Kaya nga, napakagandang example si Jesus Christ. Sabi sa John 5 verse 19, Jesus answered, "Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he see to the Father do. For whatever he does, the Son does in like." Ano ibig sabihin nito? Kung ano ginagawa ni Jesucristo, yun yung sinasabi ng Ama na dapat niyang gawin. Ang ibig sabihin lang po nito, Jesus is doing the movement of the Father every millisecond. Jesus is living inconsistent of the Father. He synchronized His schedule with the Father.
His time, He synchronized His time with the Father. He synchronized His life with the Father. He synchronized every day of His activity with the Father. He did nothing without the Father's permission, mga kapatid. Ganon ang kailangang paghahanda ng bawat Kristiyano sa pagdating ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong makinig masyado sa opinyon ng tao. Mas makinig ka sa opinyon ng Diyos sa iyo. Amen? Amen po. Ano po sabi ni Jesus Christ? Ang pagdating ng Panginoon ay parang sa pagdating ng panahon ni Noah, di ba? Ang mga tao lagi nag-aasawa. Ano pa? Kumakain, nagpa-party. Gumagawa ng kanilang sariling gawa sa kanilang mga pamilya. Ganun ang pagdating ng Panginoon. Ang ibig sabihin lamang, yung nangyayari ngayon, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ganun na rin nangyayari. Ang tanong, handa ka ba? Ginagawa ba natin ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo? Ginagawa ba natin ang ginagawa ng Ama? Habang kaninang umaga, nang ako'y nananalangin, grabe yung paalala ng Panginoon eh. I recognize Him as my shepherd. Shepherd. Sabihin siya yung pastol na pag kinawit ka pa kaliwa, pumunta ka sa kaliwa. Pag pinalo ka, forward ka. Pag pinaliko ka sa kanan, lumiko ka sa kanan. Bakit? Kasi nasa Kanya ang security natin. Kaya ang mga tupa, dapat nakikinig kayo sa tinig ng iyong pastol. At si Jesucristo ang dakila nating pastol. Kahit ako, kailangan kong makinig sa gusto niya mangyari. Kaya nga, God's opinion matters. Matters. Ang pinakamahalaga yung opinion pa rin ng Diyos. Amen po? Kaya nga nananalangin tayo eh. We're asking for God's guidance every day. Amen po? Huwag tayo masyadong maging mainipin. Ang mainipin, talo. Amen. Huwag ka masyado mainipin. Baka rito maraming mainipin. Marami bang mainipin dito? Huwag po tayo maging mainipin. Darating yung panahon mo. Sa kalooban ng Panginoon lahat. Kung hindi pa nangyari ngayon, huwag kang maging mainipin. Sabi ko nga, si Kristo, si Judas, nagsisi rin siya eh. Kaya lang, suicidal. Si Pedro, nagsisi rin eh. Pero tinuloy niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po? Amen, mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. At gusto po niya na dalhin tayo doon sa kalooban ng Ama. Mag-ingat po tayo at maghanda po tayo. Obey God rather than man. Sabi ni Peter sa Acts 5 verse 29. Tingnan niyo po Bakit nagawa ni Pedro kalooban ng Ama? Handa niyang sundin ang gusto ng Diyos kaysa gusto ng tao. Ano gusto ng tao? Stop preaching about Christ. Stop what you're doing about Christ. Ano sabi ni Pedro? I will obey my God rather than man. That's readiness eh. Isa si Pedro handa sa challenges of life. And the biggest problem today, what others say is more heavier than what God says. Kailangan po mas mabigat ang salita ng Diyos para sa buhay natin. Mabigat meaning mas nakokonbikto tayong gawin ang sinasabi ng Diyos
kaysa sinasabi ng tao sa atin. Yes, may sasabihin ng tao, may sasabihin ng asawa mo, may sasabihin ng kaibigan mo sa iyo. Pero sa huli, mamimili ka kung sino sa mga nagsasalita sa iyo ang pakikinggan mo. And sabi ni Peter, I will obey my God rather than man. Are you ready to obey God rather than man? Handa ba tayong sumunod sa Panginoon? So boost your focus on Him. Dapat focus tayo kay Jesus Christ. Amen. Love Him with all. Mahalin mo siya lahat-lahat. Pag nagawa mo yan, hindi ka pwedeng ipaling ng anumang bagay palayo sa Diyos. Bakit tayo na ilalayo? May problema sa pagmamahal natin sa Kanya. That's simple eh. Amen? Pwede ba tumayo tayo? Handa ba tayo? Handa ka ba sa pagdating ng ating Panginoon? Wala pong masama. Kung ngayon pa lamang aamin tayo, I'm not so ready. Lord, ihanda mo ako. Taas natin kamay natin, sabihin natin, Lord, ihanda mo ako, Panginoon. Send your Holy Spirit to me. Lord, I need extra power from the Holy Spirit. I need extra anointing from the Holy Spirit. I need the extra supply, Lord God, from the Holy Spirit. Give it today to me, Lord God. Panginoon, hayaan mong kaming nag-iintay sa iyong pagbabalik ay hindi mapagod maghintay. Hindi matulog na lamang, Panginoon. Tulungan mo kaming magmatsyag, maghanda, at manalangin, Panginoon, hanggang sa iyong pagdating. And Father, help us to be like Jesus. Habang iniintay niya ang malaking oras ng kanyang pagbibigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya nagtago lamang, Panginoon, kundi ginawa ni Jesus ang kalooban ng Ama. Panginoon, habang iniintay namin yung malaki mong pagbabalik, gawin namin ang iyong kalooban, Panginoon. Tulungan mo kami na kami ay mabuting tapat na lingkod mo, ay gumagawa sa oras ng iyong pagbabalik. Ibig sabihin, handa po kami, Panginoon. Help our heart to be ready, Lord Jesus. Hayaan mo kaming maging handa. Mga kapatid, na nakikinig sa oras na ito, kapatid, mahal ka namin, mahal kita. Gusto ko, you are ready in the coming of our Lord Jesus Christ. He will come soon. And sad to say, if you are not ready, hindi ka makakasama sa rapture ng Panginoon. If you want to be ready, ngayon ang paghahanda, hindi bukas. Let your heart be prepared. Fill your heart with the Spirit of the living God. And start moving with His Spirit. Start obeying the Holy Spirit. Start obeying God. Start focusing on Him. Start aligning your life to Him. You need to start today before it's too late. You're saying, I need Christ. Accept Jesus Christ as Lord and Savior of your life. And let your life be filled with the Spirit of the living God. Panginoon, Banal na Espiritu, hayaan mo, fill every heart today with your Spirit. Haraan mo, lagi kaming may extra empowerment from the Holy Spirit, Lord God. Dumating man yung oras, may higpit na panahon at oras, Lord, mananatili kami na nag-iintay dahil pinupuno mo kami. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you, Father. To you the praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen.